Pero pag pinag-isipan yung mabuti, bakit kailangan dumating doon? Can you please explain it to us kung ano po ang konteksto nito? Depende po. Hindi ko alam kung ano ang dadalhin nila sa Korte Suprema. Mahirap po magkomentaryo kung hindi natin alam kung anong laman ng kanilang petisyon sa ngayon. Siguro pag hinain na mayroong ng kaso, pwede nating i-analyze at ipaliwanag sa ating mga kababayan kung anong ibig sabihin nito. Apo, I will venture a guess kasi mukhang ang konteksto po nito, Senator Frank, is that parang ayaw na talagang umpisahan ng Senado, and then now magkakaroon na ng turnover from the 19th Congress to the 20th Congress, and then add to that yung pong pahayag ni Senate President Chis Escudero na actually by a simple majority the Senate can dismiss the impeachment trial. In other words, wala nang mangyayaring trial. Baka yun po ang konteksto. Ako naman ay nanghuhula lang. If that were the case, wala na talagang wala nang option kundi dalhin sa Korte Suprema. I think that's the question. I agree with you, Peter. Wala nang option ang Kamara de Representante kung hindi dalhin po sa Korte Suprema. Kung umayaw po ang Senadong mag-try or i-dismiss po nila yung impeachment complaint. Sa akin, mali po pag dinismiss nila yon. Wala po sa kapangyarihan ng impeachment court sa ating saligang batas na i-dismiss na walang trial doon po sa Senado. Ngunit sa ngayon po, hindi natin alam, but if the context is that hindi po i-dismiss po ng Senado or hindi magdi-declare sila na hindi sila magka-trial, yan po ay pwedeng dalhin sa Korte Suprema at yan po ay tinatawag namin sa mga justiciable. Ibig sabihin, pwede pong litisin ang kaso na dadalhin sa Korte Suprema. So yan po ang context, Peter. Opo. Senator, mamaya magkakaroon na ng mga bagong classmates, di po ba? Magbobotohan na naman ang panibagong Senate President at manunumpa din po itong mga bago sa kanilang pagiging Senate Impeachment Court. Mababago din po ba kung sino ang presiding officer kapag nagpalit, kung magpapalit man ng Senate President? Wala pong, hindi po issue yan. Dahilan sa ang bagong Kongreso, may ihahalal na Senate President. Hindi po issue yan sa impeachment trial. Ang isa sa mga issue na dadalhin sa Korte Suprema, yun po bang impeachment court kung saan mayroong 12 bagong senador sa 20th Congress, yun po ba pwedeng maupo bilang senator judges to hear an impeachment complaint filed in the 19th Congress. Ang kaso po ay final noong nakaraang Kongreso. May kapangyarihan ba ang bagong Kongreso na dinggin ang itong impeachment? Sa aking pong tingin ay mayroong karapatan. Dahilan po ang Senado ang tinatawag nating continuing offense, continuing body. At ang impeachment court po ay continuing body mula sa 19th Congress. Isa po sa mga headlines ngayon, sinasabi na hindi pwede mag-move to dismiss ang isang senador doon po sa pagdating ng 20th Congress. Unang-una po sa aking tingin, may kapangyarihan ang susunod na Senado upang dinggin to try the impeachment complaint. Ngunit kung mayroong mga question doon sa ibang senator judges na tungkol sa jurisdiction ng 20th Congress na dinggin itong impeachment complaint, pwede pong i-move ng isang senator judge na i-dismiss. Pwede pong mag-motion. Hindi po kailangan ang isang partido, let's say the defense panel, to move for the dismissal. Pwede po, ulitin ko lang, Peter, Rica, na pwedeng mag-motion ang isang miyembro ng impeachment court. Dahilan po, hindi naman husgado ito. So, husgado, hindi po pwede ang huwes ang mag-motion to dismiss. Ngunit ito po hindi husgado. Impeachment court po ito. At ang mga nakaupo dyan ay hindi huwes ang tawag, kung hindi senator judges. Yan po kaya pwede po ang isang senator judge mag-motion to dismiss
impeachment complaint for any reason na for any legal reason that they may cite. At hindi po bawal yan. Sa katunayan, kung hindi ako nagkakamali, doon sa dalawang impeachment trials kung saan ako'y naging senator judge, may mga motion na fina-file ang kapwa kong senador. At hindi naman ko question na hindi po pwede ang senador mag-motion. Kaya po sa aking tingin, ito'y isang issue na dadalhin sa Korte Suprema. Kung mayroon bang kapangyarihan ang 20th Congress to hear the impeachment complaint filed in the 19th Congress. Sa aking tingin, mayroon pong sapat na jurisdiction. Dahil ang jurisdiction ay nag-attach noong final yung impeachment complaint at ipinadala ng Kamara ng Representante sa Senado at tinanggap ng Senado. From that point on, mayroon ng jurisdiction at hindi pwedeng i-dismiss ang kaso na walang trial. Pero kung may nag-file po ng motion, katulad na lang ng siguradong gagawin ni Senator Robin Hood Padilla dahil hindi na-grant ng 19th Congress, di ba po? Kung mag-file siya, marami ang sumuporta dito to dismiss the impeachment case. Dito na po kakagat yung sinasabi ng Kamara na sila'y dudulog sa Korte Suprema. Pero kailangan pa rin po ba ituloy ng impeachment court ang impeachment trial kahit majority na ang pumayag o nag-agree doon sa motion ni Senator Robin Padilla? Dapat po ituloy. Dahil ang saligang batas, po ang sinasabi lang ng saligang batas, pag natanggap yung impeachment complaint, kailangan litisin. Hindi po pwedeng i-dismiss for lack of jurisdiction. Dahil ito'y hindi pangkaraniwang husgado. Ito po tawagan namin, ang impeachment court ay sui generis. One of a kind. Kaya hindi po applicable yung ordinary rules of court dito po sa impeachment trial. Okay, Senator Frank, babalikan ko lang yung inumpisahan po ninyo na yes, a senator can actually file a motion to dismiss in the 20th Congress. Pero ang kasunod nun dapat is so pwedeng pagbutuhan talaga po. Pwede pagbutuhan. Ngunit sabihin natin na mayroon silang 13 na boboto in favor of the dismissal. Ito po reviewable ng Korte Suprema. Dahil po ito'y abuso sa kapangyarihan. At yan po ay isang basehan sa ating baligya-saligang batas upang magbigay ng kapangyarihan sa Korte Suprema upang reviewin at i-reverse ang desisyon ng impeachment court. But you did say also, Senator Frank, na hindi pwedeng hindi magkaroon ng trial. Dapat magkaroon ng trial. So, pag inapruba ng mere majority yung motion to dismiss, that's short-circuiting the process, di po ba? Tama po yan. Kaya sinasabi ko, reversible po yan, dadalhin sa Korte Suprema, pwedeng utusan ng Korte Suprema, hoy, impeachment court, mag-trial kayo, tanggapin nyo yung ebidensya na ihaharap ng House of Representatives. Ang Korte Suprema is the ultimate decision-making process. Hindi ibig sabihin na titigil na lang doon pag dismiss ng impeachment court ay tapos na. Sa ating saligang batas, mayroong kapangyarihan ang Korte Suprema to review abuses of discretion. As in this particular case, pwede pong sabihin na yun ay pag-aabuso ng kapangyarihan ng husgad ng impeachment court na hindi susundin ang utos ng saligang batas na itong kaso ay lilitisin. Opo, di po ba ang Supreme Court nga sabi nila pag dinala mo sa Supreme Court yan, that's the court of last resort. Kumbaga sa ospital, ICU na yan. Dahil, and then of course, meron ding tanong, meron na nga pong apila ngayon yung company VP na nasa Supreme Court, di po ba? And there has been no action. Kapag pumunta ang Kamara or the lower house to seek the intercession of the Supreme Court, syempre wala din naman tayong idea kung kailan maglalabas ang Supreme Court ng desisyon. Effectively, then it's, the impeachment trial is just floating. Pag ganun po na nakabinbin ang kaso, ang petisyon sa Korte Suprema, walang desisyon pa, sabihin mo, wala pang desisyon na lumalabas dahil for various reasons. Pwede pong sabihin ng majority ng impeachment court na, teka, huwag muna tayo mag-trial dahilan yung kaso pending sa Korte Suprema. Exactly. Pwede pong sabihin yan. Exactly.
That is the reality. Opo, so that's may I add, that's the sad reality, di po ba, na hindi talaga matutuloy effectively. Wala na, naka-freezer na po 'yun. Habang naka-pending yung kaso sa Korte Suprema at walang desisyon, naka-freezer po yan. Kaya siguro the Supreme Court will realize na dapat bigyan nila ng highest priority itong petition na ito kung sakali man dadalhin sa kanila. So habang pending po itong impeachment court at kung may mag-file man po ng criminal case laban kay VP Sara na pinag-uusapan na rin po sa lower house, maari po, dahil magkaiba naman po ito, yung criminal case, maari pong tumakbo kung mag-file man itong criminal case habang hinihintay ang impeachment trial. Ganun po. Tama po yan. Magkaiba po yung accountability under the Constitution sa impeachment for dahilan po maliwanag sa ating saligang batas. Ang penalty sa impeachment complaint at proceedings ay hanggang dismissal lamang. Yun ang maximum penalty and at perpetual disqualification from holding public office. Yung kung tungkol sa accountability under the anti-graft law and the penal code, yan po ay nasa ombudsman, hindi po sa impeachment court. Opo. Kung kunyari po, matagal makapagdesisyon ng Korte Suprema tungkol dito at aabot tayo sa 2028 elections at ang Vice Presidente ay tatakbo for another position, pag nag-release po ang Supreme Court ng decision tungkol dito, matuloy ang impeachment trial, doon pa lang po madedesisyonan kung siya ay makakatakbo sa iba pang opisina, another office or not. Ganun po yung mangyayari. Ano po? Hindi po ang disqualification from holding public office ay yan po ay resulta kung makonvict si VP Sara sa impeachment court. The mere fact of a trial in the impeachment court, hindi po ground yan to disqualify VP Sara. Ang ulitin ko lang, ang basihan ay ang judgment ng impeachment court na guilty si VP Sara at dapat alisin bilang pangalawang Pangulo. At ang resulta niyan ay hindi na po siya pwedeng humawak ng anumang posisyon sa gobyerno. Maari po ba na matapos ang kanyang termino na itong impeachment trial ay pending pa rin? Pwede po. Walang makasabi na matatapos. Hindi. That's purely speculative at this point. Last question, Senator Frank. Sabi ni Ombudsman Samuel Martires, the hands of the Office of the Ombudsman are tied and it cannot act on the House of Representatives' recommendation to file charges against the Vice President while she is in office. So in other words, walang magagawa ang Ombudsman habang mayroong pang impeachment trial or habang mayroong pang ginagawa ang Kamara at Senado on the impeachment trial? That's the reality insofar as Ombudsman Martires is concerned. Magre-retire na po siya. Wala na talagang panahon. Bibigyan niya pa ng right to answer at file counter affidavit si VP Sara. Hindi naman po pwede na pag-file ngayon. Bukas dinidisyonan yan. Pag-aaralan, masyadong komplikado po. Itong kasong ito, in terms of evidence, at si Ombudsman Martires ay wala na pong panahon. Kung hindi ako nagkakapali, next month po, magre-retire na siya. So the reality is, whether he likes it or not, kahit po ano pang gagawin niya, magre-retire na po siya at hindi kayang tapusin ang kaso by the time he retires. Kaya his hands are tied because of his retirement. Ayun. He will retire. Maraming salamat, Senator Frank. Nakaw! Mukhang base po sa napag-usapan natin.